Update tayo sa lagay ng panahon kung saan ilang bahagi ng bansa nitong weekend ang binaha kahit walang bagyo. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga Sir Rafi at sa lahat po ng ating mga pakinig po ngayon. Opo, pagpasok pa lang po ng taon ay nakaranas na ng masamang panahon ang ilang bahagi ng bansa nitong weekend kahit walang bagyo. Ano po kayang dahilan nito? Yung mga pag-ulan na naranasan po, especially sa may Bicol region at silangang bahagi ng Visayas, yan po ay mga pag-ulan na dulot ng shear line at hindi po mga pagbagyo po. Opo, kailan po inaasang gaganda yung lagay ng panahon sa mga apektadong lugar? May ina-expect pa po tayong mga 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan dito sa malaking bahagi pa rin ng Bicol region up until bukas, and by Wednesday, more on magiging maulap pa rin pero mas mahina na yung mga pag-ulan. May namomonitor pa po kayong sama ng panahon sa labas na po ng PAR? Sa loob at labas po ng ating PAR ay wala naman tayo nakikitang namumuong mga low pressure area o bagyo po. Dito po sa Metro Manila, may inaasahan po bang pag-ulan sa mga susunod na oras? Yes po, meron po tayong 20% chance ng mga pag-ulan within the next few hours. Pero bagaman kung titingnan po natin ay mababa po yung chance po. Pero maganda pa rin. Ano naman pong weather outlook natin para sa linggong ito? Sa nakikita po natin ay patuloy pa rin nga yung mararanasan ng mga pag-ulan dito sa may Bicol region. And although magiging maulan ngayong araw dito sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, gaganda na po yan starting tomorrow. And then asahan din po natin na dito sa may parte ng Cagayan Valley, Car, Aurora at Quezon ay magkakaranas din po ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan, especially by Thursday na kung saan maaaring magkaroon uli ng surge yung ating northeast monsoon. Pag sinabi niyo pong malakas na ulan, gaano kadami kaya ang ulang dala nito? At pwede ba ito makapagpabaha ulit? Yung pinakamalalakas na mga pag-ulan this week po ay maaaring magtagal na lang hanggang bukas. So, although may mga pag-ulan pa rin po dyan, I expect natin na mas mahina na as compared yesterday. Pero dahil nga tuloy-tuloy, yung nakita natin pag-ulan dito sa may Bicol region and some parts ng Eastern Visayas, andyan pa rin po yung chance na mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nabanggit po yung Bicol region na lately nag-aalboroto yung Bulkang Mayon. Ano kayo posibleng epekto nito dyan po sa area ng Mayon, itong posibleng pag-ulan doon? Yes po, no? So sa ngayon po, wala naman po tayo nakikita maging posibleng epekto pa nito. Pero babantayan po natin, no? Kasi lalo kapag mas maging active po itong binabantayan po natin na bulkan, ay maaaring may mas maging epekto nga o mag-induce ng mga paulan dito sa may area ng Bicol region. Mas lalamig pa po ba yung temperatura sa mga susunod na linggo? Yes po, ina-expect pa po natin dahil hindi pa po natin nare-reach yung peak ng temperature o yung peak ng northeast monsoon po natin. And for now po, ang na-record natin na minimum ay nasa 9 degrees Celsius dito sa may bahagi ng Benguet. At inaasahan po natin na maaari pa yung bumaba for as low as 7 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, pinakamababa na po natin na measure ay up to 20 degrees Celsius. Kailan po ba yung inaasahan nating peak? Sa ngayon po, ang nakikita pa lang po natin ay maaaring mag-possible surge siya by Thursday uli. Pero dahil nga patuloy pa rin nga yung northeast monsoon, ay hindi pa natin masasabi kung kailan talaga yung peak niya. Pero base sa ating climate and data section, ngayong buwan nga mismo ng Enero, yung talaga magpipeak o yung mararanasan na malamig na temperatura. Okay, so dapat i-enjoy na yung lamig habang Pebrero. Maraming salamat o habang Enero. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Yes po, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.